Marahan lamang na naglalakad noon ang isang lalaki sa kakahuyan. Pagod na ito at nanginginig na ang mga tuhod. Kung hindi lamang malakas ang kanyang loob, ay malamang na hindi na niya ito nakayanan pa. Dumidilim na rin ang kakahuyan noon habang tumatagal ang oras at nagbabadya pa ang malakas na pagbuhos ng ulan. Dahilan para huminto muna siya sa isang tabi para hintayin ang kanyang kasama. Lumayo ito sa kanya para maobserbahan ang kanilang paligid sa mga patibong na maaaring nakakalat. Kasabay ng malakas na hangin noon ay ang pagbagsak ng mga tuyong dahon mula sa mga puno. Maraming beses na niyang naranasan at naaktuhan ang mga bagay na yon, kung saan noon ay talagang nagpapagaan ng kanyang pakiramdam. Pero ngayon ay tila may kakaiba na siyang nararamdaman. Halos isang dekada na rin nang huli siyang makarating sa lugar na iyon. Ganun pa man, ay hindi pa naman siya ganun katanda para sa mga ganung bagay. Dito na niya naalala ang isang bagay sa kanyang nakaraan. Naaalala pa niya noon kung papaano niyang inaya ang kanyang asawa na lumayo. Yun din ang unang araw na nalaman niya ang naging diagnosis nito. Isang sakit na naglagay ng taning sa kanyang buhay. Malinaw kasing sinabi ng doktor na ang tanging makakatulong lamang sa kanya ay ang maaaliwalas na hangin at nakaka-relax na kapaligiran ng gubat, malayo sa ingay at gulo ng syudad. Yan lamang ang natatanging paraan para mapahaba pa ang kanyang buhay. Ang lalaki sa ating kwento ay si Andy, at sa edad na 30 years old ay nilisan na niya ang kanyang trabaho at career developments na pwedeng makamit para sa kanyang asawa. Dinala niya ang kanyang asawa sa isang lugar na gaya ng sinabi ng doktor sa kanya. Malayo man ang kanilang tinahak ay tila naging sulit naman dahil ang isang taong palugit ng doktor ay nagtagal pa ng 4 na taon. Bago dumating ang punto sa kasamaang palad ay yumaon na rin ang asawa ni Andy. Simula nang mangyari iyon ay doon na nanirahan si Andy sa gubat kung saan namatay ang kanyang asawa hanggang sa umabot na siya ng 16 na taon. Wala na rin namang pakialam si Andy sa kanyang edad. Ang nais na lamang niya ay doon din sa lugar na iyon matapos ang kanyang buhay. Ito ang dahilan kaya't hindi na masyadong nadadala si Andy sa ganda ng kanyang paligid dahil na din sa pangungulilang kanyang nararamdaman. Pagdating ng kanyang kaibigan na si Dan ay agad siya nitong kinausap habang hawak pa ang 2 nakuha niyang patibong. Andy, aalis ka pa ba sa lugar na ito? Oo nga Dan, delikado na ang lugar na to, gawa ng mga mahangaso. Kailangan na nating itawag to sa department para maaksyonan agad. Malinaw na pahayag ni Andy. Hindi naman din maiwasan ni Andy ang magdalawang isip kung aalis nga ba siya o hindi. Alam mo Dan, kung may naiisip lang ako na maaaring mapuntahan o kung hindi ko lang inaalala ang aking asawa, ay matagal na akong umalis. Naging tungkulin na nila ni Andy noon ang mag-alis ng mga patibong sa kakahuyan. Hindi lamang para sa mga hayop, kundi gayon din sa mga tao. May kasama ding aso si Dan na pinangalanan niyang Buddy. Ilang sandali pa ang makalipas ay nagpaalam na si Dan kay Andy. Habang si Andy naman ay bumalik na sa kanyang kubo na nakatayo di kalayuan sa liblib na gubat na iyon. Hindi din naman ganun kaluma ang disenyo ng kubo ni Andy, lalo na ang loob nito. Mapapansin mo din dito ang power line na nakakonekta pa sa pinakamalapit na nayon sa gubat. Pagka-uwi ay sinalubong naman si Andy ng kanyang aso na agad siyang tinalon sa pagkasabik. Hinimas naman ni Andy ang aso habang ito ay niyayakap. Tila hindi mapakali ang aso sa kasiyahan sa tuwing nauwi ang kanyang amo. Pinangalanan ito ni Andy ng Achilles. Hindi na sinasama pa ni Andy si Achilles sa gubat simula nang mapansin nila ni Dan na habang tumatagal ay mas lalo lamang dumadagdag ang mga patibong doon na lubhang napakadelikado. Pagkapasok ni Andy ng bahay ay naghubad na agad ito ng kanyang kasuotan para maligo sa kanyang hot bath. Nang sa gayon ay makapagpahinga na siya ng maayos. Habang tumatagal ay hindi na rin maitanggi ni Andy na meron na siyang kakaibang nararamdaman sa kanyang sarili. Nanginginig na rin ang kanyang paa sa tuwing siya ay naglalakad. Habang nagre-relax sa kanyang hot tub ay nasa paligid lamang din ang kanyang aso at nagbabantay. Matapos iyon ay dumiretso na siya sa kanyang higaan at binuksan ang kanyang TV. Maya-maya pa nang mapasilip si Andy sa kanyang bintana ay napansin nito ang isang tao na kahina-hinalang nalapit sa kanyang kubo. Agad niyang nilapitan ang kanyang aso at hinawakan sa bibig para maging tahimik.
Agad naman itong naunawaan ng aso. At doon, dahan-dahan ang tinungo ni Andy ang tao na yon, sabay dampot ng kanyang baril. Nakahanda na siya sa bawat pagkakataon, anuman ang mangyari. Sa labas ay agad siyang sumigaw. "Kung sino ka man na nagbabalak pasukin ang aking bahay, magpakita ka!" Pasigaw nitong wika. Pero walang sino man ang tumugon sa kanya. Naging tahimik lamang ang paligid. Nawala na ang tila kakaibang imahe ng tao na nakita niya sa labas ng kanyang bahay sa hindi niya malamang kadahilanan. Dito na niya inutusan si Achilles na libutin at mag-obserba sa paligid. Doon na nasilaw ang aso sa biglaang pagbukas ng ilaw ng sasakyan na biglang umandar ng mga sandaling iyon para umalis. Dahil sa pangyayari ay agad na itinawag ito ni Andy sa department. Tumugon din naman ito sa kanyang tawag na nagsabing magpaparating agad sila ng squad para makatulong sa kanya. Matapos iyon ay bumalik na sa pagpapahinga si Andy, kung saan napapaisip pa rin siya kung sino nga namang tao ang magtatangka na pumasok sa kanyang bahay sa 10 oras ng gabi. Ilang oras ang makalipas matapos ang insidente ay tila naging maayos na ang lahat. Dito, inatasan siya ng kanilang department para suriin ang isang lugar doon sa gubat na pwedeng magtagal ng buong araw. Isinama rin ni Andy si Achilles sa kanyang pupuntahan. Isang bagay na labis ikinatuwa naman ng aso. Sadyang walang ibang nakakapagpaligaya sa aso na yon, kundi ang makasama ang kanyang amo sa gubat. Doon, habang naglalakad sa gubat, ay patuloy lamang na sinusundan si Andy ng kanyang aso. Ilang sandali pa, ay tila may biglang kumuha sa atensyon ni Achilles na labis na nagbigay taranta dito. Agad na nakbo ang aso sa lugar kung saan ito may napansing kakaiba. At agad naman siyang sinundan ni Andy. Doon, laking gulat ni Andy nang makita ang isang buntis na babae na nakatali sa isang puno. Napansin din ni Andy doon ang maliit na kubo sa malapit. Hindi na din nagdalawang isip si Andy noon na mailigtas ang babae. Maingat niya itong inalis sa pagkakatali para hindi mapano ang sanggol na kanyang dinadala. Matapos yun, kasama ang asong si Achilles ay inalalayan na niya ang babae. Pabalik sa kanyang kubo para pagpahingahin at tanungin kung ano nga ba ang nangyari. Halos 1 oras din silang naglakad pabalik at nang makauwi na ay agad nang pinaghanda ni Andy ang buntis na babae ng makakain. Dito na rin tinanong ni Andy ang babae kung saan ibinahagi na nito sa kanya ang nangyari. Kinidnap siya di umano ng mga mangangaso bilang ransom kapalit ng malaking halaga. Nagpakilala ang babae kay Andy sa pangalang Helena, anak ng isang pinakamayamang hasyendero sa kanilang lugar. Malayo pa ang pinanggalingan ng babae mula sa lugar kung saan siya dinala ng mga masasamang loob. Dagdag pa ng babae ang naramdaman niyang takot habang mag-isa siya doon at nakatali sa gubat, lalo na nung may naaaninag siyang isang asong lobo sa paligid. Si Andy naman ay tumugon na sa gubat ay hindi lamang asong lobo ang dapat katakutan dahil marami pang nilalang sa gubat ang mas dapat pagtuunan ng takot at pansin base na rin sa kanyang mga naging karanasan. Matapos kumain ay hinayaan na muna ni Andy na magpahinga ang babae sa kanyang kwarto habang siya naman at ang kanyang aso ay sa labas na lamang nagpahinga upang magbantay sa kanya. Halos 3 araw ding nagsama sina Andy at Helena at sa bawat araw na yun ay sadyang naging malapit silang dalawa. Gayon din si Achilles sa kanilang bisita na itinuturing na ito na para na rin niyang amo. Dito, gamit ang telepono ni Andy ay sinubukang kontakin ni Helena ang kanyang ama. Nakontak rin naman niya ito at nangako na susunduin din agad siya sa lalong madaling panahon. Makikita mo naman sa aso na yon ang lungkot na waring nauunawaan nito ang mga bagay-bagay. Si Andy naman, sa hindi niya malamang kadahilanan, ay tila may naramdaman ng kakaiba para kay Helena. Matapos niyang malaman na iniwan na ito ng lalaking nakabuntis sa kanya, ay hindi niya maiwasan ang maawa. Gayon din ang humanga sa kabaitan at kagandahan nito. Sa sobrang pagiging malapit nila, ay naikwento din ni Andy dito ang pangarap niyang manirahan sa isang bahay noon malapit sa dagat, kung saan makakasama niya ang kanyang pamilya ng masaya at masagana. Hindi naman din nangihinayang si Andy dahil ginawa niya naman ang pagtulong ng bukal sa kanyang puso. At alam niya kung nabubuhay man ang kanyang asawa ngayon ay matutuwa ito sa kanyang ginawa. Hindi lamang kasi ang babae ang kanyang nailigtas, gayon din ang sanggol na dinadala nito. Kinabukasan ay isang magarang kotse ang pumarada sa labas ng kubo ni Andy. Ito ang ama ni Helena
kasama ang isang scout ranger na siyang naging gabay nito para makarating sa lugar na iyon. Doon ay niyakap muna ni Helena si Andy bago tuluyang sumakay sa kotse ng kanyang ama. Ang kanyang ama naman ay nag-iwan muna ng salita kay Andy. "Babalik ako para ibalik ang kabutihang ginawa mo sa aking anak." Lumipas ang bawat araw na tila naging normal lamang kay Andy ang lahat. Ang buong araw niya ay napapalibutan ng matataas na puno, nagagandahang mga bulaklak, huni ng mga ibon at ganda ng kapaligiran. Ganun pa man ay hindi na nawala pa si Helena sa kanyang isip. Pilit na tinatanong ang kanyang sarili kung kumusta na nga ba ito sa ngayon. Isang tanghali ay isang maputing sasakyan ang pumarada sa kubo ni Andy. Agad niya itong nilabas at nalaman niyang ito pala ang ama ni Helena. "Sabi ko naman sa'yo, babalik ako, di ba? Halina't sumakay ka na sa kotse ko. May pupuntahan tayo." Nag-aalinlangan man si Andy nung una, ay napilitan na rin itong sumama. Lalo na nung ipinasama rin sa kanya nito si Achilles. Agad silang bumiyahe na halos inabot din ng 7 oras bago sila makarating sa isang malaking bahay malapit sa dagat. Doon, pagkatigil nila, ay inabutan ng ama ni Helena si Andy ng susi. "Ayan ang susi ng bago niyong bahay. Gaya ng nais mo, yung malapit sa dagat." Hindi makapagsalita si Andy noon sa pagkabigla. Nais man niyang tanggihan ang malaking bagay na iyon, ay wala din itong nagawa sa labis na ring pamimilit ng ama ni Helena. Maya-maya pa ay lumabas na doon si Helena para siya ay salubungin. Muli ay napatingin si Andy sa mga magagandang mata ni Helena. Mas gumanda ito sa kanyang ayos ngayon kaysa nung una niya itong nakasama. Doon ay naging komportable at masaya si Andy sa kanyang bagong bahay. Palagi ding napapabisita doon si Helena, dahilan para mas maging malapit pa ang loob nila sa isa't isa. Hanggang sa maipanganak na ni Helena ang kanyang baby, kung saan si Andy pa rin ang nasa tabi nito sa bawat oras at pagkakataon. Kasabay ng paglabas ng baby, ay nag-aminan na rin sila ng pag-ibig sa isa't isa na humantong sa kanilang pagpapakasal. At simula noon ay masaya na silang nagsama. Isang bagay na inakala ni Andy na sa pangarap na lamang matutupad, pero nararanasan na niya ngayon sa tunay na buhay.